Magandang araw po muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding at welcome sa akin channel. Ang Kuya Nanding ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga kwento, mga karanasan at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman po ngayon ay tungkol sa paano ba ang pagpaplanong pastoral. Maganda ito dahil ito ay magagamit ng sinuman na nais magtayo o gumabay sa isang komunidad na nagpaplano para sa pastoral ng kanilang simbahan, ng kanilang komunidad at ng kanilang mga kasamahan. Ang pagpaplanong pastoral ay isang proseso. Unang-una, hindi ito minamadali. Hindi rin ito galing sa taas lang. Kung ikaw ang namumuno, hindi mo ito ibababa lang, gagawin mo at ipapagawa mo sa mga tao. Hindi rin ito sariling adhikain, dahil ito ay paglalakbay ng isang komunidad. Halimbawa, ang inyong mga kongregasyon, paglalakbay ng komunidad at ng simbahan bilang mga tao. So, ito ay isang proseso, hindi minamadali. Ikalawa, ito din ay panahon ng panalangin, dahil ang ginagawang pagpaplanong pastoral ay dapat nakaangkla o nakaugat. Ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Ang nagpapastol ay malinaw sa kanya yon, at ito din ang ibinabahagi niya sa kanyang pinagpapastulan. Ano ang nais ng Diyos para sa atin? Para sa atin, hindi para sa akin. Kaya ang word natin dito ay panalangin. Sinisimulan ang isang pastoral planning sa isang, kung po pwede nga, o isang recollection o retreat na ang outcome ay isang plano na pangkomunidad. So, hindi sana minamadali. Yung iba napaplano ng pastoral, kalahating araw lang tapos na. So, parang kung nanggagaling lang kung saan. No? Ang ikatatlo dito, ito ay sama-sama. Ang ibig sabihin ng pagsasama-sama, pag-iisip at paggawa. Ang mga gumagawa ng pastoral planning ay sama-samang nanalangin, sama-samang inaalam ano ang plano ng Diyos at ano din ang plano ng komunidad na pagdugtungin upang lumabas ang isang gustong komunidad na mayroong pagninilay. Kaya ang pagpaplanong pastoral ay isang pagtutulungan, hindi manipulated ng isang tao ang gawain ito. Kaya napakahalagang proseso nito
sa pagtatayo pa lamang ng pastoral planning. Ika-4 nito, dahil ang iyong ginagawang pagpaplanong pastoral ay pagpapanibago ng simbahan, pagpapanibago ito ng komunidad, at pagpapanibago ng relasyon ng bawat isa. Talagang tinitingnan natin anong mga aspeto ng buhay ng komunidad ang gusto nating iangat, anong mga cultural core values ang dapat na lumitaw sa pagpapastol. Kailangan nakikita natin yon, no? Kailangan merong anong cultural values or evangelical values o church values ang nais natin na isabuhay ng community. So napakahalaga nitong mga pagpapanibagong ito dahil ito ay isang matagalang ginagawa. At ang panghuli, ang pagpaplanong pastoral ay itinatakda sa panahon at oras. Merong time frame, no? Merong long term, merong short term, at merong mga long term goals, merong short term goals, no? Kaya napakahalaga nito sa gawain ito na isang proseso. At anuman ang kalalabasan nito, patuloy itong nagmumulat ng mga kasamahan, nagkakaroon ng kahulugan ang buhay, nagkakaroon din ng tamang oras. Halimbawa, ang long term mo ay 3 years, so meron kang mga specific na 1 year ay nagkakaroon ng evaluation. So may mga specific na oras at panahon. Meron ding short term, no? Kung maliit lang ang nais nating gawing pagpaplano, merong short term. Kaya kailangan ay define ang pagpaplanong pastoral. So ito ay malaking tulong upang ang pagpapanibago, ang pagpapastol ay sama-sama at nakaugat sa panalangin. So ito po muna ang aking ibabahagi at ito ay magiging sunod-sunod rin dahil mahabang proseso ito ng pagbabahagi ng pagpapastol. So magandang araw po at God bless po sa ating lahat.